Okay, dumako na po tayo dito. Ito po, nakadaalala niyo po ba to si Nepo Baby? Masaya pa po si Kiko Kupal Barsaga noong mga panahong ito. Aray ko. Masaya pa siya, no? Masaya pa po si Kiko Barsaga noong mga panahong ito. Nangungulit-ngulit pa siya. 'Di ba? Kung saan-saan yung nakikita. Ngayon po, ayaw nang magpamedya. Aray ko. Dati po, para si Libiste, gusto nakaharap sa media. Gusto lagi nakikita yung media. Gusto laging content. Gusto lagi siyang talagang topic sa media. Ngayon po, ang tahimik ni Kiko Barsaga. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow. Aray ko. Kung di ba naman tatanga-tanga-tanga po, abay dinawit ang pangalawa sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Tatanga-tanga ka. Si Enrique Razon ang pangalawa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Ngayon, hindi pa tapos dyan. Bibigyan pa kita ng clue. Kasi nga, tanga ka. Akala mo natatapos na kay Enrique Razon? Ha? Ayan si Enrique Razon. Business tycoon Enrique Razon dares political nepo baby Kiko Barsaga to come clean about the real source of the money that he loves flexing online. Ayan. Konti lang kasi yung pera mo, piniplex mo pa. Eto, pangalawa sa pinakamayaman. Putik ka kahit mamatay ka ng 15 beses, mayaman pa rin yan. Ngayon si Kiko Barsaga po, wala na. Wala na. 100 million danyos po ang inihingi sa kanya. Nak ng weteng. Saka kukuha ngayon yan. Hindi pa tapos dyan, bibigyan nga kita ng clue. Dahil yung Dasmariñas Village, nag-iipon na ng mga kaso na ipapile sa'yo. Umpisa pa lang si Enrique Razon. Ang ganda ng buena mano mo. Second most, ano ba tawag doon? Pinakamayaman, pangalawa. Patayin mo si BBM? No joke. Kung di ba naman bobo kasi, di ba? Nakakita lang siya ng picture doon kasama ang mga congressman. Normal po kasi yan. Di ba? Normal po ko yan. Yung mga congressman na yan, may mga picture yan sa mga negosyante, yung mga normal po yan. Si Sara, may picture ngayon sa China. Yun ang abnormal. Mamaya tatalakayin natin. Ngayon, deserve mo yan. Ngayon, 100 million, pag natalo ka, kulang pa yan. Dadagdagan pa yan ng Dasmariñas Village. Dadagdagan pa yan ng ng Makati Business Club. Dadagdagan pa yan ng dadagdagan pa yan ng City Hall ng Makati. Umpisa pa lang yan. Sabi ko sa'yo, kasi nga, etong mga taong ito, nagkaroon ng lakas ng loob, especially yung mga nakatira sa Dasmariñas Village, nakasuhan ka ngayon sa mga pinaggagawa mong animal ka. Anak ka ng po. Ayan ngayon. Dadagdagan yan. Maghintay, ayan ang tinatawag sa libro na Bating Panimula. Ang ganda ng bating panimula mo, no? Enrique Razon kagad. Putik, sabihan mo ba naman si Enrique Razon kahawig yung pedo? Yung kilalang na pedo? Sinabihan mo si Sir Enrique Razon na kahawig yung kilalang pedo? Ay putik, malalagot ka talaga dyan. Isipin nyo po si Enrique Razon kahit kailan po hindi nakialam yan. Laging wala pong pakialam yan, pero sa ginawa po ni Kiko Miyaw Miyaw,
abay nagalit siya. Putik, nananahimik po yan. May-ari may-ari ng soler, may-ari ng mga soler eh. Nananahimik yan. Nag-i-invest dito sa atin, tapos sisiraan mo. Ang tigas ng ngalangala mo. Kaya yung kabaliwan nyo ni Lepeste, ayusin nyo. Aray ko. Diba? Ayusin nyo yung kabaliwan nyo, inom. Ngayon, dudugo ka, animal ka. Tingnan natin. Hindi pa tapos yan, kala ni Kiko Barsaga, tapos na yun. Umpisa pa lang yan. Yan ang tinatawag na bating panimula. Aray ko. Diba? Sa comics, pag nagbasa ka, meron diyang bating panimula. Meron diyang konklusyon. Meron diyang metaphor, ano ba tawag dito? Konklusyon. Meron pa yung tinatawag na, dati kabisado ko yan eh. Sa ano ba subject to? Ano ba yun? Ano ba subject to? Kalimutan ko eh. Bating pong mula, konklusyon, hello. Aray ko. Di ba? Basta maganda ka na lang, baliw kang hayop ka. Talaga. Guo出席习近平。 Eto na po tayo. Dila itlog si Itay, super dila betlog si Nineng. Diba? Dila betlog po ang kanyang Itay sa China at alam naman po natin yan. At syempre, wala pong pinagkaiba ang kanyang anak. Super dila betlog to the maximum level to the square root of 7 carry over by 99. Aray ko. Diba? Eto po. Bago ko po ipakita sa inyo, eto po. Nung nakaraan po kasing Agosto, eto po, yung PCG natin, Philippine Coast Guard, recovered floating rocket debris in Occidental Mindoro. Nakakuha po ng mga debris na galing po sa rocket ng China ang ating mga Coast Guard. Buti na lamang po, wala pong nasawi. Pero, muntik-muntikan na. Tandaan nyo po yung debris po, hindi po yan maliit. Kumbaga, may bumagsak po na 2 plywood. Ganun po kalaki yan. Alam nyo po yung plywood ng bahay nyo? Pagdugtungin nyo, ganun po yung pinakamaliit na debris ng rocket. Bumagsak po yan sa Mindoro, sa may Barangay Bonbon, Occidental Mindoro, noong Agosto. Sa dakong 12:30 ng tangari. Galing po yan sa China. Diba? Galing po yan sa China. Buti na lang po, nandun yung ating mga Coast Guard at nagbabantay po. At kaya po, naiwasan ang mga nasawi. Kasi putik, magulat ka niya nung nasa bahay kami, bumagsak na isang mahabang 2 plywood. Bag! Patay ka talaga dyan. Patay ka po talaga dyan. Ha? Patay ka dyan. Ngayon po, etong hayop na Sara Duterte, abay pinabawi ang China. Ibig sabihin po, talagang ganito ng mga Duterte ang China. Ganito po ng mga Duterte talaga ang China. Sabi ko sa inyo, dila, betlog. Aray ko. Eto po, ang bagong upo po, ayan ha, ang bagong upo. Eto po, Sara Duterte teams up with China for new Oriental Mindoro. Oriental Mindoro rin po, school facility. Aray ko. Pinabawi po ni Sara ang China. Sabi ni Sara, bawi kayo, bawi. Ha? Bawi kayo.
Bawi kayo para hindi magalit sa inyo mga tiga Mindoro. Aray ko. Kita niyo po kung gaano kakupal si Sara Duterte. Biro nyo, nakipag-team up siya sa China para mabura daw sa isipan ng mga tiga Mindoro yung mga nalaglag sa racket ng China ng mga malalaking plywood. Ano klase po ito? Ito pala ang future president, hayop. Aray ko. Ayan po yung bagong ambassador ng China. Pinapunta ni Sara do para mag-open ng mga cover court. Ay, putik. Ayan po. Oh. A high school in Rolentar, Mindoro has new multi-purpose cover court thanks to the office of the Vice President and partners from China. Aray ko. Ano po ba to? Ganito po ba talaga? Tayo? Kukunin natin yung presidente ito? Walang ginawa kundi dumila ng betlog ng China? Aray ko. Para malinawan kayo, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo po si Ronald Llamas. Pakinggan nyo po ang sasabihin ni Ronald Llamas kung paano po, sandali lang po ayan kung paano po ito, pakinggan nyo, sandali lang ayusin ko lang, baka makapiright po tayo. Ito po Parang natatakot kayo maano rito si Gita parang sinabi mo nag-freeze di ba? Seryoso ba? Palagay ko, pag tuwing may seryosong moment, panahon na para sa Bardagula. Ala nyo, wala na. Tara na mga tema. Ito na ang Bardagulan. Ito na ang Bardagulan. 2 days ago. 2 days ago, may nakita akong balita. Yun. The Vice President teams up with the Chinese Embassy para i-inaugurate ang isang covered court. Court lang pala, isa lang pala. Covered court sa Oriental Mindoro. ayan po i-inaugurate ang cover court. Kupal talaga no? Matutuwa sana ako dahil proyekto no? infrastructure, hindi flood control no? 14,000 ang sinimulan nung kanyang tatay, no, nung siya ay presidente. Pero nung binasa ko yung balita, ay nakalagay doon, todong pasasalamat ni Vice President Todo. sa China. Yung bagong, ito yata yung debut ng bagong ambassador ng China na kararating lamang sa Pilipinas. No? At nakalagay doon, ay itong covered court na ito ay nagbibigay ng safe space sa ating mga kabataan. Sunod na programa. Dahil kung daw ito proyekto ng Filipino-Chinese youth something, Yan. no? Ibig sabihin, ang layunin nito ay pabanguhin ng China sa ating mga kabataan. Diyos ko po naman, no? Huwag namang papabudol ang ating kabataan dahil ang nakasanla dito sa invasion ng China sa West Philippine Sea ay yung kanilang kinabukasan. Pero mo, just a few days before, hinaras ng Chinese Coast Guard yung ating mga mangingisda. And bukod pa po ito sa mga bumagsak na debris nung nakaraan po, hinaras ng Chinese Coast Guard ang mga grabe, no? Grabe. Antindi po, no? Biro nyo po para bumango yung China, si Sara nagiging tulay. Ano po yan? Aray ko. Di ba? Di ba, Mami Cheche Bureche? Nangangampanya kasama ang China. Kaya yung mga kumakalat po ngayon sa atin na mga black propaganda, paninira sa gobyerno, kasama po ang China yan. Nadiskubre na po yan ng TRICOM. Funded sila ng China, tayo. Wala tayong pondo rito. Kawawa naman tayo. Anak ka ng po. Tapos tayo pa daw bayaran. Nakakainggit nga sila Di ba? Di ba? Nakakainggit. Mas bobo ka, mas malaki bayad. Aray ko. Ayan pa si Mami Cheche. Kasama pa ang ambassador ng China pumunta ng Sursugon. Para kay Nino? Kay Chis Escudero. Chucha! Xi Jinping. Aray ko. Kita nyo? Sa Escoda Shoal, galing sa Mindoro. Mindoro mismo. Tapos 2 days later, ito si Vice President, kasama yung representatibo ng China sa Mindoro mismo. Nagpapasalamat doon sa covered court na nagbibigay ng safe space sa ating kabataan. Ano ba naman yan? No? Ano ba naman yan? Diba? Dati kasi,
Dati kasi, ang tawag sa mga ganyan, Manchurian candidate. Hindi Manchurian yan, pero ang tawag dyan, ahas, makapili, traidor, inutil. Yan po ang tawag dapat dyan. Ahas po sa bansa natin yan. Traidor. Pero mo, di ba, yung binilin sa ating kultura, huwag huwag mong aahasin ang sarili mong kababayan, ang sarili mong bansa. Pero po to, arap-arapan na po to. Winawalang ya tayo up to date ng China, pero si Sara, wala po siyang pake. Talagang inaangat niya ang pangalan ng China dito. Siya mismo ang nagiging tulay, nagiging paraan para ang mga Pilipino, ma-mind condition nila na ang China ay okay. Anong klase naman po yan? Aray ko. Ibig sabihin, nakatago at nagpapanggap na maka-Pilipino. Yan. Eh ngayon, hindi na Opo. Yung tatay niya nga, anong sabi? Ano sabi ng tatay niya? Sana probinsya na lang tayo ng China, putang ina nyo. Aray ko. Diba? Yun ang sabi ng tatay. Sana probinsya tayo ng China, pusang ina nyo. Oh. Ganun po ka walang yayan. Oh. Ano pa? Pagdating po sa China, pinagpatayuan ni Xi Jinping kasi nga maraming nakuwang isla sa atin si Xi Jinping kay Digong. Pinagpatayuan ng eskwelahan. Duterte School, pinangalan sa nanay niya. Diba? Sabi ko sa inyo, pagpapatayuan ka ba ng school kung wala kang pakinabang? Ipapangalan ba sa'yo? Hindi ipapangalan sa iyo yan kung wala kang pakinabang. Ibig sabihin, sobrang pakinabang ang ginawa ni Xi Jinping kay Digong. Pati puno, pinangalan kay Digong. Ano nakalagay sa puno? Ha? Nakalagay sa puno, Xi Digong. Aray ko. nagpapanggap. Diba? Lantara na. Yeah. Yung pakikipagkutsaba sa mga dayuhang invader sa ating bansa. Ano tawag dyan? Ay! Ang tawag dyan ni Doc Guido Ay. ay mga taksil at traidor. No? Hindi ako Sila, traidor. Lantaran pong pakikipagsabuatan po ito. Nakakaalarma yung ganyan. Di ba? Lantaran na po ang pakikipagsabuatan mo dito po sa banyagang winawalang ya tayo. Grabe. Dapat dyan, kinikilabutan ka eh. Dahil tandaan po natin, binilin po sa atin ng mga bayani. Ano po ang bilin sa atin ng mga bayani? Ang sabi ng mga bayani, mahalin mo ang iyong sariling bansa. Sa kultura natin, ayan po ang pinanukala nila. Di ba? Huwag mong pabayaan ang sarili mong bansa. Kahit anong mangyari, di ba? Kahit anong mangyari po, di ba? Kahit anong mangyari po, ang mangunguna dito ay ang pagiging Pilipino. Pero si Sara po, ang branding na binibigay niya dito sa China, ang branding na binibigay niya sa China ay maayos. Maayos ang China, kaibigan ng China, abay matindi. Ang tindi ng mukha mo. Di ba? may tawag kay Doc Guido. No? Sana man lang. Dahil ikaw yung vice president ng bansa, magpanggap ka naman. Magpanggap ka na. Oo, maging ano ka naman, magpanggap ka na hindi ka masyadong tuta at dumidila sa betlog. Harap-harapan eh. Korean candidate, no? Pasensya na po, ubos ang ating oras. Kaya dyan nagtatapos ang ating mahinahong. Oh, yan po ang presidente ng mga DDS. Ha? Yan ang presidente ng mga DDS. Sa inyo na yan, mga hayop kayo. Aray ko. Ha? Sa inyo na yan. Isaksak nyo sa mukha nyo. Nawag av makakanti buhusan ng asin ng mga bulate bonasarehas garabon. Tandaan po natin, kahit ano po mangyari, maunguna po dapat ang dugong Pilipino. Maunguna po dapat lagi ang dugong Pilipino. Huwag po nating aalisin ang pagkadugong Pilipino. Dahil kahit kailan, tayo man po ang bansang maraming mga nasyonalismo,
na impluwensya, pero tandaan po natin, ang impluwensya po ay hindi dapat umabot sa ating dugo. Dahil tandaan nyo, ang dugo natin ay Pilipino. Ang impluwensya nandyan lang yan. Pero pag dating ng panahon, laging maunguna ang pagiging dugong Pilipino. Dahil pag yun, nabahiran na ng kawalangyaan at pagtataksil para pumanig ka sa isang bansa na harap-harapan na po tayong winawalangya, iba yun. Iba yun. Delikado po yun. Kung harap-harapan niyang pinapakita na itong China ay mabuti, siya pa mismo nagpo-promote na ang China ay mapagkakatiwalaan, delikado po yan sa soberanya natin. Kaya po nagkapinde-pindeho tayo. Ganyan po ang ginawa ng tatay niya. Kita mo ang ginawa sa atin. Anong nangyari ngayon sa West Philippine Sea? Hirap na hirap tayong i-retrieve. Hirap na hirap tayong ayusin. Sandamakmak ang pahirap sa mga Coast Guard up today. Ngayong mga minuto, ngayong segundong ito, nakikipaglaban po ang ating mga Coast Guard doon. Tapos ngayon, binabaligtad pa tayo ng mga hayop ng China na to. Binabaligtad tayo. Gumawa pa po sila ng diplomatic complaint na tayo pa raw po ang nangaabuso ngayon. Nakaraang araw lang. Kita mo tayo mga abuso? Pero sabihan mo po si Sara Duterte, patahimikin niya yung China, hindi niya po magagawa yon. No comment yan. Sabihin mo sa China, wag yung walang yain ng West Philippine Sea. Hindi po magagawa, hindi masasabi. Ayan po, aamunin niyo si Sara. Sige nga, sabihin mo, Sara, kahit kailan po, obserbahan niyo mga video niya. Wala po siya sinabing, tumigil na kayo China sa amin ng West Philippine Sea. Hindi niya po masasabi yan. Tumigil kayo China sa pangwawalangya. Hindi niya po masasabi yan. Dahil tuta po sila. Hindi niya po masasabi yan. Sabi mo, to the Chinese country, stop. Hindi niya masasabi yun. Kasi takot sila. Takot sila dahil ang China at mga Duterte, may sabuatan yan. Ha? May sabuatan. Ang sabuatan yan, itong China, gustong-gusto nang ibalik si Sara Duterte sa pagka-presidente para mawala na sa atin ang tuluyan ng West Philippine Sea. At itong West Philippine Sea po, naglalaman ng, kumbaga, barrel, billions of barrel na mga langis, tapos isda, yan po ang gusto nilang makuha. Unang-una yan ang langis. Yan po ang pakay nila. Ngayon, pag naupo si Sara, goodbye West Philippine Sea tayo. Kaya maging maingat po tayo. Pusang inang mga Duterte to. Lahat ng kasamaan sa mundo pinasok sa Pilipino. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Kamusta nga alipin na magatae? Umiyak na ba? Hindi mapakali. Yung tatayaw na itim ang itlog, nalalapin na pala siyang masunog. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, garapon, garapon. DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS tumigil at tumbong. DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS tumigil at tumbong. Kapag mali pinagtatanggol nila, kapag tama sinisira nila, si
Si Fiona huwag daw makakanti Buhusan ng asin na mga bulati Bunas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton garapon Garapon, garapon, garapon DDS talagang uga DDS talagang kangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbong DDS utak nuga DDS tangga-tangga DDS utak nuga DDS tangga-tangga Kapag mali pinagtatanggol nila Kapag tama sinisira nila Si Fiona wag makakantig Buhusan ng asin na mga bulate Bunas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton garapon Garapon, garapon, DDS utak luga DDS tanga-tanga 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 Kapag mali pinagtatanggol nila Kapag tama sinisira nila Si Fiona wag makakanti Buhusan ng asin na mga bulate Bunas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton Garapon, garapon, garapon DDS talagang luga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbong DDS talagang luga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbong Sa loob ng bansa, mga lugo Wala argumento, mga timawa Peke mga kwento, mga bobo Nakikinig sa tae at ang gongo Sa loob ng bansa, mga lugo Wala argumento, mga timawa Peke mga kwento, mga bobo Nakikinig sa tae at ang gongo Bunas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton Garapon, garapon, garapon DDS utak yuga DDS tanga-tanga 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 DDS tanga-tanga DDS utak ruga DDS tanga-tanga DDS utak ruga DDS tanga-tanga DDS utak ruga DDS tanga-tanga tanga-tanga Kapag mali pinatatanggol nila Kapag tama sinisira nila Si Fiona wag makakanti Buhusan ng asin ng mga bulate Bunas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton Garapon, garapon, garapon garapon DDS talagang noga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbong DDS talagang noga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbong Salot naman sa mga luga Wala argumento nga timawa Peke mga kwento mga bobo Nakikinig sa tayo at ang bobo Salot naman sa mga luga Wala argumento nga timawa Peke mga kwento mga bobo Nakikinig sa DDS utak lunga DDS utang-atanga DDS utak lunga DDS utang-atanga DDS utak lunga DDS utang-atanga DDS utak lunga DDS tamadanga Kapag mali pinatatanggol nila Kapag tama sinisira nila Si Fiona wag makakanti Buhusan ng asin ng mga bulate Buhunas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon
bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS talagang duga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbo, DDS talagang duga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbo. Salot di bansam gangga luga, walang argumento ngati mawa, pekem nga kwento mga bobo, nakikunyik sa tayo at ang gongo. Salot di bansam gangga luga, walang argumento ngati mawa, pekem nga kwento mga bobo, nakikunyik sa tayo at ang gongo. Una sa rehas garapon, lahi ni Satanos garapon, bilanggong karton, garapon, 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 DDS talagang nuga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong, DDS talagang nuga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong.